Hello mga pangga, good evening sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, ito ulit si Kuya Bon. Magyaw-yaw na puntaan ni mga pangga. Samahan niyo akong tuklasin at alamin natin muli ang nilalaman ng ating saligang batas at saka yung mga city ordinances. Kumusta naman mga pangga? Kasi sa ngayon mga pangga, kung ating napapansin, parang hindi natin yata alam ng ating mga opisyalis sa gobyerno kung ano ba talaga dapat nilang gampanan, dapat nilang gawin na ipaparamdam sa taong bayan, ipapakita sa taong bayan ang kanilang serbisyo. Parang tila hindi na nila alam mga pangga. Ang gulo-gulo ngayon mga pangga sa mga opisyalis sa ating gobyerno. Kaya naman, ating alamin mga pangga, kasama na rin yung tayong mga mamamayan bilang kasapi sa isang lipunan kung kumusta naman din ang nagiging obligasyon natin. Kasi mga pangga, minsan tayong mga ordinaryong mga tao madalas mag-claim tungkol sa karapatan. Yes, mga pangga, yung karapatan natin, like for example, yung sa Article 3 of the Constitution, sa Bill of Rights. All of those rights, human rights, nandoon yun. We are not supposed to be deprived. Pero ang tanong doon mga pangga, tayo bang mga mamamayang Pilipino ay ginagampanan natin ang ating obligasyon? Kasi mga pangga, every right, it is always come up with duties or obligations in return. Diba? So, pero bago natin tutuklasin yan mga pangga, bago natin tuklasin yung isang artikulo na nakasaad sa ating saligang batas, hayaan nyo muna ako mga pangga na mag-look back tayo mga pangga. Kasi parang nakalimutan ngayon mga pangga nakalimutan na ang mga opisyalis sa gobyerno So we have to look back yung tinatawag nating panimulang salita or pambungad na salita bago mabuo ang ating konstitusyon. Kasi mga pangga, sa sinasabi ko na nakaraang video ko na hindi po pwedeng gagalaw ang isang gobyerno o mag-utos ang isang gobyerno na hindi pa stand firm ang ating konstitusyon. Kasi doon nakatala ang mga batas na dapat sundin sa mga empleyado sa bawat ahensya ng ating gobyerno. Okay mga pangga. So, meron tayong tinatawag mga pangga na preamble or preambulo. Okay? Ito po mga pangga ay nakasulat sa Ingles. Subalit, maaari naman ating papagbigyan ng translation sa Tagalog version para kahit paano magkaroon tayo ng magandang kaunawaan hinggil sa isang bagay mga pangga. Ito kasing mga pangga. Ito kasi itong preambulo mga pangga at saka yung konstitusyon, palibhasa ng panahon namin ng elementarya, ito ay pinimemorize sa amin sapagkat nagkataon na it was 1987. 1987 Philippine Constitution. Okay. Ito kasi mga pangga, ito ay pinamemorize sa amin to noong panahon ng elementarya mga pangga. Ngayon 52 years old na ako. So ilang dekada na rin mga pangga ang nakalipas. Pero babasahin ko lang ito mga pangga kasi parang may mga na tayo dito, may nakalimutang portion. Okay, pakinggan natin mga pangga at bibigyan natin itong diction mamaya mga pangga sa Tagalog version. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law, and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Okay mga pangga, pagbigyan natin diin mga pangga, kasi kung pakinggan lang kasi natin mga pangga, ipasing lang yan, parang gano'n na. Pero mga pangga, if we are going to, pagbigyan natin to ng diin ang kanyang kahulugan mga pangga, ang lalim. Kasi ito po ay nagtataglay ng mga, yung parang nag-aabot-abot baga, yung nag-iipon-ipon yung mga hinanaing ng ating mga ninuno noong unang panahon during the governance of Marcos Sr. Diba mga pangga? Talagang matindi yung naramdaman nila noong panahon. Kaya ito ay may pag-asa, damdamin ng pag-asa, seguridad, at saka, alam mo yung parang liwanag maging liwanag ang kanilang kinabukasan. Kaya mga pangga, pagbigyan natin din mga pangga. We the sovereign
Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Okay, ang ibig sabihin mga pangga, tayong mga makapangyarihang mamamayang Pilipino ay naghingi ng tulong sa ating makapangyarihang may kapal mga pangga para in order to build a just and human society, para upang magbuo ng lipunan at makatarungang mamamayan. Ibig sabihin mga pangga, noong unang panahon pa lang nung bago maitatag ang ating konstitusyon mga pangga, kasabay nito mga pangga. Ang ibig sabihin na sa pag-build up ng government mga pangga, nanghingi na tayong tulong. Okay? Meron na imploring the aid of Almighty God. Noon pa naman, ay nanghingi na tayo ng tulong. Bakit ngayon mga pangga at ating napapansin? Bakit wala ng spiritual guidance ang ating mga opisyalis mga pangga? Nasaan na? Ang gulo-gulo na. Mga taong bayan na ngayon ay nagsipuntahan na sa mga different streets mga pangga. Calling for para pababain na ang ating Pangulo. Dahil nga, the agencies which belong to the executive department mga pangga ay talaga namang nagsasamantala. At saka sa kabilang departamento, sa legislative mga pangga, talagang nagkakagulo-gulo na. So in other words mga pangga, parang hindi nila alam kung ano dapat ang kanilang tungkulin. Ito ang karugtong mga pangga. An established government that shall embody our ideals and aspirations. Biruin mo mga pangga, upang magtatag ng pamahalaan o gobyerno na siya ang kakatawan sa ating mga mithiin sa buhay. O ano ba ang mga mithiin sa buhay natin mga mamahihirap mga pangga? Yung mga taong nakatira sa mga ordinaryong mga tao. 'Di ba? Ano ba ang kahilingan natin? Simple lang ang mga pangga. Siyempre, unang-una para magkaroon ka ng magandang trabaho, unang-una is magkaroon ng sapat na edukasyon na accessible sa lahat ng mga mahirap at mayayaman. Okay? Di ba dapat mga pangga? Nung kagaya ng panahon namin, naghihirap na hirap kami sa pag-aaral ng kolehiyo sapagkat wala naman talagang libre sa probinsya, wala namang libre ng ang kolehiyo. O, di ba? Doon pa lang mga pangga, dapat libre ang edukasyon. Yung totoong libreng edukasyon. Kung may private school man tayo, well, choice na lang ng mga mayaman yan. Dapat ganun ang access mga pangga. So, dapat mayroon tayong edukasyon lang naman. Shelter. Mga pabahay, mga pangga, ganito kasi mga pangga. Yung mga pabahay, just like for example, yung promise naman ni Marcos sa atin is at least in his governance of 6 years, at least magkaroon man lang siya ng 6 million houses for the people who are belong to the laylayan mga pangga, or tinatawag natin mga people who are living in the informal settlers kung tawagin mga pangga. Di ba? Kabilang na ako doon mga pangga, ang pamilya ko ba kabilang na doon mga pangga. Kasi hindi naman talaga lahat mga pangga, hindi lahat ng mga mamayang Pilipino could afford a millions of square meters, ganyan-ganyan, millions of worth para you could live sufficiently. Di ba? Hindi lahat mga pangga. Well, lucky enough kung mayroon ang mga kung kayo, mayroon kayo diyan, you are lucky enough. Oh, di ba? Pero for those people, ilang porsyento lang ang may kakayahan mga pangga? I-compare mo doon sa mga taong belong to the informal settlers, di po ba? So dapat mayroon ganung yun ang mga mithiin. Oo, na ang sabi, an established government that shall embodies our aspirations and our ideals, di ba? Yun lang naman mga pangga. Siya ang kumakatawan dapat, ang gobyerno ang kumakatawan. Yun na nga siya ang kumakatawan sa mga mithiin ng mga mahihirap Ibig sabihin doon mga pangga, total naman nagbabayad naman tayo mga taxes. Okay? Even doon mga mahihirap mga pangga, but there are at least 7 different kinds of taxes mga pangga na everybody are also paying. Di ba? Kung wala man tayong mga pangmayamang mga properties dyan, at least in some other way, we are also paying taxes. Di ba? So, may mga naka-allocate para diyan mga pangga. Yun lang naman kahilingan ng mga mahihirap, 'di ba? So doon pa lang mga pangga, parang 'di ba? Oh, ito mga pangga, promote the common good and conserve, develop our patrimony. O 'di ba? Kailangan ito ay itataguyod nila mga pangga at pamahalaan ng mabuti mga pangga at for the sake of every individual safetyness, 'di ba? Kasi nga halimbawa, yung mga ninuno ninyong mga pangga, yung mga ninuno ninyo nagkaroon naman ng magandang buhay, mga properties, at least yun ay hindi mapunta pag sila ay
kumbaga, they are about to take their rest, at least, hindi mapunta sa gobyerno. Mapangalagaan ng mabuti that those properties that they acquired shall be obtained or shall be acquired again by the inheritance or doon sa mga saling lahi na mga kamag-anak nila, mga pangga, kumbaga. Sa naiwan ng henerasyon. Ganun ang ibig sabihin, mga pangga. Okay? And the blessings of independence and democracy. Okay? Blessings ng independence and democracy. So, tandaan natin, mga pangga, may mga democracy, mga under the rule of law, sa ilalim ng nakaakdang saligang batas. And a regime of truth. A regime of truth sa pamamahalang puspos ng katotohanan. A regime of truth. Justice. Freedom, kalayaan. Ano pa? Love, pag-ibig, peace, kapayapaan, and do ordain. And promulgate this constitution. Ibig sabihin, mga pangga, ito ay nilalagdaan, do ordain, nilalagdaan at inahayag ang lahat ng mga nasa loobin ng mga tao dito mismo sa konstitusyong ito or in this saligang batas. Okay? Ganun, mga pangga. So, let us make a broader mga pangga. Yung i-enhance pa natin, mga pangga, yung doon sa the blessings of independence and democracy. So, the word democracy, mga, the blessings of independence, kalayaan, at saka demokrasya. Ang mga sa demokrasya pa lang, mga pangga, or sa demokrasya pa lang, mga pangga, people are lucky enough. We, the sovereign Filipino people are lucky enough. Bakit? We have been given the privilege o binibigyan tayo ng kapangyarihan, mga pangga, or karapatan na maghalal na mga opisyalis sa gobyerno. Yan ang ibig sabihin ng demokrasya, mga pangga. We have the right to question everything regarding the state because tayo ang maglagay ng opisyalis. Tayo ang maghalal ng mga opisyalis sa gobyerno, mga pangga. Na para mamuno sa ating lahat. O kangaya nga, pag-eleksyon na, president by president. Okay. O sa mga senador, sa legislative department, sa kongreso, yan, mga pangga. Lahat sila, mga pangga, kailangan they are also begging. Nagmamakaawa din sila sa atin, mga pangga. Na sana dinggin ang kanilang because during election sila ay naglalahad ng kanilang kaalaman, kakayahan, including their attainment. Or ibig sabihin kung ano ang natapos nila, pangga, yung kakayahan nila, mga pangga. So because of those, mga pangga, of their achievements also, we are also trying ourselves naman na, o baka ito, pag pinagnilay-nilayan natin, baka okay na to, ito ganyan-ganyan, okay na siya, ito yung ibubuto natin. Kasi, yun ang akala natin, mga pangga, because we are also aware, no? We are aware, may kamalayan tayo, mga pangga. Dahil sa Constitution, ito ay nakasaad dito lahat, mga pangga. It is do ordain and promulgate this Constitution. Ang ating mga hinanain nung continuation lang naman, mga pangga Kasi in fact, mayroon pang mga buhay during the time of Marcos Sr. Mayroon pa namang mga buhay, mga pangga, until now. So, okay, if I was born 1970s, di ba? So, mayroon akong kunting kamalayan doon. So, I'm still alive. So, maybe I could impart something regarding this governance. Diba? So, hanggang ngayon, mga pangga, ilang dekada na, they are always talking about corruption. Take note, mga pangga. During election, mayroon tayong mga kandidato na madalas magsabi, pipiliin sila para matigil daw ang corruption. Hello? Are you thinking wisely and intelligently? Di ba? Ilahalal ka na lang para matigil ang corruption? Bakit? Anong kapangyarihan mo doon? Maybe this time, maaring sabihin na if you will be given a chance to sit on that throne as a legislator, maybe magkaroon ka ng ganong kakayahan. But once you sit in the throne, uupo ka na sa trono mo, mga pangga. Take note. You have to go with the flow. Your life will be something like a bamboo tree. Wherever the wind blows, kailangan niyang gumanon. Diba? Kung nasan ang hangin, kailangan niyang gumanon. Sumasayaw-sayaw din siya. Kasi, if the bamboo tree will go straight and there is a strong wind, blow with it,
mga pangga, ma-approach or mabali siya mga pangga. Di ba? So we have to go with the flow. In other words, mga pangga, kahit ang ganda-ganda ng kalooban mo, ang ganda-ganda ng kalooban mo, nang dahil sa tatawag natin na instigate or yung pagsusulsol, ay, you need to go with the flow or else. Kung hindi ka makikisama, you will be uprooted. Mabubuwal ka sa kinalalagyan mo, mga pangga. Kaya yun ang nangyari ngayon, mga pangga. Kung ikaw, kaya na nga sinasabi ang sinasabi nila, equal branch of the government daw, pero ang totoo hindi naman talaga equal. Because other branches can be bribed. Pwede na susuhulan. Pwede na susuhulan, mga pangga, kasi kung hindi sila nasusuhulan, dapat they have to stand firm and independently. Hindi ka pwedeng magalaw sa kabilang department. Sampalin ka lang ng milyon-milyon, nanahimik na. Everything will become into reverse. Na-reverse na lahat, mga pangga. Diba? Alam mo naman, in fact, na alam mo naman na ang katotohanan, pero you have to look for, you have to find a way how to reverse the situation or to twist the situation. Kaya nga sinasabi ngayon, sometimes daw, sabi pa ni Tolfo, sometimes we need to bend the law in order to place the people. Tama ba yun? Hindi. Tama ba yun, mga pangga? Dapat no one is above the law. Okay? No one is above the law. No one shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Nandoon yun. Pero sometimes daw we need to bend the law. And it was being agreed by the ombudsman ngayon, si Crispin Remulla. Diba? Napakasaklap, mga pangga. Kaya nasaan yun ang yung a regime of truth. A regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Pamamahalang puspos ng katotohanan. A regime of truth. Diba? Yung katotohanan, pawang katotohanan lamang, mga pangga. Truth, justice, freedom, love, equality, pagkakapantay-pantay. Sabi, mga pangga. Pero, are those things happened? Based on our observation, mga pangga, napakalayo sa katotohanan. Ganun po, mga pangga. So, ngayon, mga pangga, tuklasin natin, mga pangga, ang isang artikulo sa Saligang Batas, mga pangga. Yung sa Article 4 mo na, mga pangga, yung citizenship. Okay? Pero dapat, mga pangga, yung sa Article 1, that is national territory. Article 2 is Declaration of Principles and State Policies. Article 3 is Bill of Rights. Pero, tsaka na lang muna ito, mga pangga. It will be discussed later, mga pangga. Pero at this point in time, we are going to touch the Article 4, which is the citizenship. Kasi nga, ang mga pangga, parang may connection sa mga pangga doon sa mga society, may mga sa mga pangga, kasi it's all about our personal. Okay? So, citizenship, mga pangga. So, let's talk about, that is Article 4, citizenship. So, when we speak of citizenship, mga pangga, from the word citizen, so, ano ba ang citizenship, mga pangga? Kasi, we oftenly heard, yung parang madalas natin marinig yung citizenship, yung citizen, ano ba talaga ito, mga pangga? So, how it differs each other, mga pangga? Okay. Sa may mga alam na, okay lang yun. Okay, but still you could impart something through comments. But for those, parang mga kaibigan, mga kapatid natin dyan, lalo sa mga medyo sa mountainous area, sa mga liblib, na parang, may mga cellphone na kasi ngayon, mga pangga. So, this video is absolutely for them, mga pangga. So, yung hindi pa masyado nakakaalam. Okay. So, pag sinasabing citizenship, mga pangga, it always refers to sa tumutukoy ito, mga pangga, sa ating pagkatao. Kung ano ba talaga ang pagkatao. Okay? Tumutukoy ito, kumikilala ito sa pagkatao ng isang citizen. Okay? O kung anong status mo, yung lahat-lahat mayroon, mga pangga. Ano bang pagkatao mo? Kung gumagawa ka ba ng kabutihan, habang ikaw ay bilong sa isang lipunan,
Ikaw ba'y single pa ba? Anong klaseng mga pamumuno meron ka, o ano bang klaseng performance level meron ka sa isang lipunan, o ganun yung mga, that is yung citizenship, mga pangga. Okay, so from the word citizen, so ano namang yung citizen, mga pangga? Ang citizen actually is tayo, mga pangga, yung citizen. If you are living in a certain, if you are born Filipino citizen, then you are a citizen. Isa kang citizen or isa kang mamamayan na nakatira sa isang lipunan or malagong lipunan na may nararapat sana, may obligasyon din. Okay? Kasi, mga pangga, pag sinasabing citizen kasi, mga pangga, you are belong to a certain community, or you are belong to a certain association or a group of people who are living together, and where there is a shared of, different the same customs and traditions, alam mo, sa society, mga pangga. So kung makabilang tayo diyan, mga pangga, kailangan na may mga obligations tayo sa buhay. Okay. So, bilang isang citizen, kung tutuusin, mga pangga, napakadami talaga, mga pangga. Bilang isang citizen, especially here in the Philippines, mga pangga, natural, mga pangga, we have to be proud. We have to be proud of our citizenship of being a Filipino, di ba? So, kailangan maging proud tayo, mga pangga, in our country. Kung anong mga treasures meron tayo, mga views, mga pangga, kung anong meron tayo dito, we have to be proud of. We have to be proud of it, and then invite some, mga foreign people, mga ganun, mga pangga. And then our culture and traditions, mga cultures natin, mga pangga, ano ang mga traditions natin, mga pangga, na medyo wala naman doon sa iba. So pwede natin i-elaborate sa kanila para maintindihan nila ang mga bagay-bagay. Ganun po yung mga pangga. And then, of course, di ba, we have to defend our territory, of course, bilang isang citizen. Ganun naman talaga yung mga pangga. But, okay lang yung mga pangga because we have a sufficient or enough mga armed forces, mga pangga to do that way. Okay, ipoprotect tayo. Pero, bilang isang citizen, mayroon pa rin tayong mga pangga. Mayroon pa rin tayong mga obligations or duties in life, mga pangga, as part of the society. No, di ba? Kasi, mga pangga, kung halimbawa, tayo ay isang citizen, napakaraming duties na dapat ating gampanan, mga pangga. Kung things that we need to contribute in the society. Okay. Una, kailangan lang naman natin na, para hindi magkagulo-gulo, baga, kailangan na, we need to obey and follow the rule of law, including the mga city ordinances, kaya nandyan ka sa sa lokal. Kailangan, we need to follow all of those. Kasi, kung hindi tayo mag-follow, okay, kung hindi natin isusundin yan, mga pangga, magkaroon tayo ng problema. Kasi, ang society kasi, mga pangga, mayroon siyang framework or talaan ng mga batas or mga ordinances na dapat sundin ng mga mamamayan para hindi tayo magka-gulo-gulo. Okay, ganun kayo, mga pangga. So, isa lang yan sa mga task na kailangan bilang isang citizen. Sunod, kung ano talaga, mga pangga, yung basic, saan magmumula, is love your parents. Diba? Talk pleasant words to your fellow men. Ganun lang. Diba? Wala nang gulo yun. And then humble. Ganun lang ang gagawin, mga pangga. Maging considerable tayo, mga pangga. Ganun ang mga bagay-bagay. And then, halimbawa, kailangan, if you think that you have such knowledge which others didn't have, maaaring i-impart mo sa society. Halimbawa, mga pangga, may kakayahan ka sa mga bagay na ganito. So, pwede mo sang i-impart or i-suggest sa
mamamayan or sa society where you belong. Di ba? Na what you supposed to do? Anong dapat niyong gagawin? Ito pa, pwede ba itong ganito? Mga ganyan-ganyan ba mga pangga? So, another thing is, like for example, ang livelihood mo. Ako, ang livelihood ko dito is hairstylist ako. So, kung ikaw naman, kung ano naman ang mga business, ang mga na nagawa mong livelihood or businesses, mga pangga sa lipunan, kailangan na mayroon tayong impartation. Mayroon tayong kahit paano contribution. In what way, mga pangga? In general, kailangan mayroon kang business permit. Okay? Or even, mayroon kang DTI, Department of Trade and Industry. Sa madaling sabi mga pangga, hindi ka ba magdalawang isip na magbalandra doon sa pangalan ng business mo? Diba? Kasi mayroon kang ang DTI. So, pag mayroon ka ng ganoon mga pangga, at least in some other way, you are also contributing something to the society. Diba? Sa local government, mayroon kang contribution. Ganyan po yun ang nararapat mga pangga. So, ano ba yung alam na natin yung citizenship mga pangga at saka citizen. Ngayon, may punta naman tayo doon sa the difference between citizen and yung tinatawag nating alien mga pangga. Okay. Sa citizen, lahat mga pangga na benefits niya mga pangga, ano ang mayroong doon sa Article 3, yung Bill of Rights, lahat ng mga karapatan doon, mga avail niya yun mga pangga. Lahat ng karapatan, avail niya yun mga pangga. Subalit, doon sa alien mga pangga, those are people who came from the other places or from the other country who love to stay here in the Philippines, for example. Dito sila mga pangga, alien sila mga pangga, pass through from the other countries. And then, they are also protected. They have also the right to, mayroon din sila mga rights, mga pangga. Protektado din sila pangga. But the only thing na hindi pwedeng maibigay sa kanila is they don't have the right to vote or to occupy other, government officials o government positions, mga pangga. Okay? Pag alien ka, hindi ka pwedeng magboto at saka hindi ka pwedeng magkaroon ng position sa gobyerno. Pero mga pangga, lahat ba talagang mga bagay na ito mga pangga? Hindi ba nagko-question? Di ba? Kumusta naman si Guo? Di ba? Yung Chinese na namumuno saan ba yun? Yung nagko-question pa. Sino nga yung si Guo naalala ang pangalan mo? May mga ganun mga pangga. So in other words mga pangga, may mga bagay-bagay na hindi talaga thoroughly studied. Bakit may ganun pang nakalusot mga pangga? Dito mga pangga, sa portion na ito mga pangga, yung between citizen and alien, doon pala mga pangga may pagka-problema din. Di ba? Kaya we have to be aware of those things mga pangga, na una, alamin natin yung citizenship natin at saka yung being citizen. How did you be able to contribute something in society? Kasi kailangan susunod talaga mga pangga sa city ordinance. Teka nga muna, ano ba talaga yung ordinance mga pangga? Ang ordinance mga pangga, yun ang mga lokal na mga batas mga pangga. Sino ba ang gumagawa ng mga lokal na batas na yan? Sino ba, si mayor ba? Ganyan-ganyan? Hindi po mga pangga. Kasi sa local government mga pangga, parang it seems like the national government. Mayroon din tayong mayor na parang tumatayo bilang presidente. It seems like a president. And then, mayroon din tayong legislators sa lokal. O sino bang mga yon? Yung mga councilors, ayan, mga pangga. Yung mga councilors, mga pangga. So, meron din silang mga members doon, mga pangga. Ang tinatawag natin mga
kagawad, mga konsihal, mga ganun yung mga, di ba? Sila yung mga members ng paluwer hanggang mga tanod, yung mga baba, mga babang lowest unit kasi yung sa barangay mga pangga is the lowest, kasi yan mga pangga sa form sa government mga pangga. So, sino ba yung gumagawa ng batas na yan, yung mga city ordinance? Sila yung mga councilors, mga pangga. Para bang sila yung mga legislators sa lokal. Mayroon dyan yung natawag na legislative department din sila mga pangga. So, depende sa gaano kalaki yung yung syudad at gaano kalaki yung populasyon. So, here in Metro Manila sometimes dito lalo na dito sa NCR, umaabot din sila mga at least 38. Pero ang as far as I know mga pangga, sa Negros Occidental sa San Carlos City mga pangga, kasi taga doon ako, parang mayroong 8 lang sila or 12, mga ganon. Kasi mababa lang ang population. So kaya yan sila mga pangga. It provides mga framework of cooperations mga pangga, di ba? Through sa batas mga pangga, ipadaan natin sa batas mga pangga. Parang gagawa sila mga talaan mga pangga na ito ay dapat sundin. So yan ang magiging tatawag natin na city ordinance. Okay, like for example mga pangga. Okay, ngayon mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga plastic, kahit anong plastic na para kung anong binibili ninyo dyan nga maaaring magkalat sa daan kung saan-saan. Kung yun, if it is enacted, kung ito ay nilagdaan na siya, parang naging aktibong na siya mga pangga, batas, city ordinance mga pangga, then you as a citizen of the community, you as a citizen of the so-called society mga pangga, you need to follow or else you will be sanctioned. Magkaroon ka ng kaparusahan pag nilalabag mo yun. Okay, like for another example mga pangga, yung likas man sa ating mga Pilipino, mga pangga na pag halimbawa may mga party-party, andoon yung mga kanta-kantahan, na kahit nagkadapaos-paos na sigaw ng sigaw pa rin. Ganun kasi masaya tayo mga pangga, di ba? Pero mga pangga, it must be performed at the right time. Pag sinasabing hanggang 10 o'clock lang, so before 10 o'clock, mag-minimize na tayo. At exactly 10 o'clock, kailangan no sounds at all regarding the party-party na yan. Kasi, ma-apprehend ka naman doon. Mahuhuli ka na naman doon. Hulihin ka na naman. Tatanungin na naman, sino ba itong ganyan? Ba't parang wala kang alam sa batas natin? Diba? Pero sa example sa mga city ordinances, mga pangga. Marami pa mga pangga. Kailangan wala mga kalat. Makita pag may mga kalat, ganyan pag mahuli kayo, ngayon, magtapon-tapon ng mga basura dyan, nagkakalat na hindi well segregated yung mga basura ninyo, ulihin kayo, magkaroon kayo ng multa, makamulta kayo, diba? Mga ganun mga bangga. Those are ordinances na nasa lokal. Okay? So, it can be applied sa ating mga sarili mga bangga. So, kaya mga basic lang siya mga bangga. So, isa pa mga pangga. Pag sinasabi kasi natin society mga pangga, hindi po ito, siyempre, ito ay grupo ng mga taong nanirahan sa buong society mga pangga, diba? So, ito po ay dynamic mga pangga. Dynamic nature mga pangga, no? Diba? Ibig sabihin mga pangga, yung hindi siya ba static or naka-fix baga mga pangga. Kasi, example mga pangga, yung mga tao kasi mga pangga, hindi man po pwedeng, although may namatay din araw-araw, pero population is going higher and higher. So when it comes to population mga pangga, talagang gradually tumataas din, nagbabago din. So constantly, hindi talaga siya yung naka-fix mga pangga. Maybe on the year 2025, maybe ang population doon is, let us say, 10,000. After 5 years mga pangga, maybe tumutubo ito ng mga
at least 3 to 4,000 individual, mga bagong henerasyon na itinilang. So, constantly mga pangga, nagtumutubo din mga pangga. So, in other words, it is dynamic nature mga pangga. Hindi siya yung naka-fix na, year 2024, there are only 5,500 individuals who are living in the society on that particular area. Hindi mapwedeng hanggang doon ang mga pangga. Diba? So, kailangan lumalaki ng malaki. So, in other words, mga pangga, tumataas din. Habang tumataas din mga pangga, ang population mga pangga, of course, every family, kailangan natuturuan ng maayos ang every child, no? Ang every member of the family natuturuan ng mabuti para paglaki nila mga pangga, sila naman din yung parang let us say mamumuno or magiging pinuno sa bayan. 'Di ba? Ganun mga pangga. So when it comes to technology mga pangga, siyempre mga pangga sa development na ngayon mga pangga sa society, maybe magkaroon ng okay, sa buong lipunan na yan, kailangan mayroong mga CCTV, lagyan ng mga CCTV, lahat-lahat ng ganyan-ganyan, may mga access, libre na mga wifi, mga ganyan-ganyan, para bang easy to have a good access mga pangga with each other. Kaya ganun yung mga pangga, na parang yung hindi naka-fix ang lipunan mga pangga. So, gradually, nagbabago ito mga pangga. So, yun lang naman mga pangga ang i-impart ko ngayon mga pangga. So, sana may natutunan tayo mga pangga, at saka sa susunod ko naman na mga videos, abangan na lang natin mga pangga, kasi ibang article of the Constitution naman ang ating ngayon, ang ating matalakay mga pangga. For now, Article 4, citizenship mga pangga. Okay. Subscribe lang mga pangga kung kailangan. Okay, bye-bye.